Inihahandog ng Radyo Maria, Bringing Christ into Your Home, ang palatuntunang mistisismo, ang makadiyos na pag-aaral tungkol sa kaluluwa ng tao, ang tunay na buhay makadiyos. Mapayapa makikinig po sa inyong lahat, mga minamahal na mga taga-subaybay ng Radyo Maria, Bringing Christ into your home. Brother Ronnie Aclo po, sumayin niyo po lahat ang kapayapaan. Mapagpalang gabi po sa inyong lahat, mga giliw na tagapakinig ng programang Mistisismo, sa programa ng ating mahal na ina, o radyo ng ating mahal na ina, ang Radyo Maria. Brother Romy po, ABG, Apong Mama Kalulursarain, Angeles City. Magandang gabi pong muli sa inyong lahat. Ako po si Sister Marjorie ng San Rafael. Sister Angela po, good evening po. Muli ang pagbati na isang mabiyayang pakikinig sa inyong lahat, mga minamahal na mga taga-subaybay ng Radyo Maria, Bringing Christ into your home, ang himpilan ng ating mapagmahal na inang Birheng Maria. Linggo na naman po ng gabi at kayo muli na naman naming inaanyayahan na kami inyong samahan sa aming pagtatanghal ng ating programang ang mistisismo ng ating pananampalatayang Kristiyano-Katoliko, ang tunay na buhay makadiyos. Ito po ay isang pagbabalik tanaw sa Ebanghelyo at mga aral at turo ng ating Panginoong Jesucristo bilang pagsalamin at pag-uugnay sa ating mga karanasan sa pang-araw-araw nating buhay. Hangad po ng programa nating ito na makapaghatid sa inyong mga tagapakinig ng Radyo Maria ng mga kaunawaan tungkol sa ating lakas at kahinaan sa harap ng ating dakilang lumikha. Ngunit bago po tayo tuluyang dumako sa ating mga paksa, kayo ay aming inaanyayahan sa pag-aalay ng isang panalangin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. We thank you, Holy Mother of the Word, for the precious gift of Radyo Maria, which you've put in our hands so that it may bear fruits. Teach us each day, O handmaid of the Lord, to serve with humility and perseverance, with courage and fidelity, responding generously to your heart's desire. O Queen of Radyo Maria, help us become apostles of your love. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat, Sister Marjorie, sa ating pong panalangin. Ang mga programa ng ating himpilang Radyo Maria ay maaari rin po nating mapakinggan sa karatig probinsya sa buong Pilipinas at sa buong mundo sa pamamagitan ng live audio streaming ng Radyo Maria sa www.radyomaria.ph at sa website ng World Family of Radio sa www.radyomaria.org. At ang atin nga pong himpilang Radyo Maria ay atin pong mapapakinggan sa mga talapihitang 99.7 FM Tarlac, 101.5 FM sa Cagayan, 102.1 FM sa Isabela, at 95.9 FM sa Zambales. Muli po, magandang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal na mga taga-subaybay. At narito naman po muli ang inyong mga abang lingkod sa Himpapawid, Brother Ronnie Aclo po, at si Brother Romy. po. Magandang gabi po. Good evening po. Hello po sa inyong lahat. At tayo po muli, mga minamahal na mga taga-subaybay, ay magsasama-sama na naman sa isang oras ng ating pagtatanghal ng programang Mistisismo, ang buhay makadiyos. Ang tunay na buhay makadiyos ng ating pananampalatayang Kristiyano-Katoliko. At muli po, sa atin pong pagsasama-sama, ay atin na naman pong babalik tanawin ang mga ebanghelyong binasa ng Sanlinggo sa atin pong inang simbahan upang kahit na papano po atin pong marinig ang mga pananalita ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang ebanghelyo sa mga
nagdaang ilang araw ng atin pong sanlinggo na tayo po ay mga abala sa ating mga ginagawa o ating mga gawa, mga trabaho. At narito po ang inyong mga abang lingkod na siya pong inyong makakasalo at maghahatid sa inyo ng mga pagbabasa ng atin pong Ebanghelyo. Pero bago po tayo dumako sa ating mga pagtalakay, ating bigyang pagpupugay po muna ang Ebanghelyo para po sa linggong ito. Sumainyo ang Panginoon. Sumainyo rin. Pagbasa sa banal na ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Mateo, Kabanata 17, talata 1 hanggang 9. Walhati po sa inyo, Panginoon. Makaraan ang 6 na araw ay isinama ni Jesus si Pedro, si Santiago at si Juan na kanyang kapatid, at dinala silang tatlo sa isang mataas na bundok. At siya ay nagbagong anyo sa harap nila, na ano't nagliwanag ang kanyang mukha katulad ng araw, at pumuti ang kanyang mga damit na gaya ng busilak. Biglang napakita sa kanila si Moises at si Elias na nakikipag-usap sa kanya. Nagsalita si Pedro na ang wika kay Jesus, "Panginoon, mabuti ang tayo'y dumito na. Kung ibig mo, gagawa ako rito ng 3 kubol, isa sa iyo, isa kay Moises, at isa kay Elias." Nagsasalita pa siya ay nilukuban sila ng isang maningning na ulap at narinig ang isang tinig buhat sa ulap. "Ito ang anak kong minamahal na aking kinalulugdan. Siya'y pakinggan ninyo." Nang marinig ito ng mga alagad ay napasubasob sila dahil sa malaking takot. Ngunit lumapit si Jesus at hinipo sila na ang wika, "Bumangon na kayo at huwag matakot." Nang tumingala sila ay walang ibang nakita kundi si Jesus lamang. Habang bumababa sila sa bundok ay iniutos sa kanila ni Jesus, "Huwag ninyong sabihin kanino man ang pangitaing ito hanggat di muling nabubuhay ang anak ng tao." Ito po mga kapatid, ang banal na ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Purihin po kayo, Kristo. Maraming salamat, Sister Marjorie, sa pagbibigay pugay sa ating Ebanghelyo para po sa araw na ito ng linggo. Para po sa ika-18 karaniwang panahon, ito po isang pagkilala sa kadakilaan ng pagbabagong anyo ng ating Panginoon Jesucristo. Jesus Transfiguration po ng ating Panginoon. Pagbabagong anyo na ito po ipinakita niya sa kanyang mga apostol na sila San Pedro, sila San Juan, Santiago, at si San Andres. At doon nga po sa pagbabagong anyo ng ating Panginoon na yon, sa bundok na yon, mga minamahal na mga taga-subaybay, yun po ang pagpapakilala sa Kanya. Kaya naman ang ating mga minamahal na mga apostol, talagang mga saksi ng pagpapakilala ng Diyos Ama ng ating Panginoong Jesucristo ay kanyang anak. Kaya doon sa bundok nagsalita, nilukuban sila ng makapal na ulap, sinabing, "Ito ang minamahal kong anak." Maliwanag pong narinig ng mga alagad yun, pakinggan ninyo siya. Kaya wala pong pag-aalinlangan ng ating Panginoong Jesucristo ay tunay na anak ng Diyos, na nanaog dito sa lupa, kapantay ng Ama. Pagkat ang sabi niya, "Ako at ang Ama ay iisa." At yan po ang ating binabandila sa ating pa rin pong pananampalataya, ang kaisahan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ngayon po tayo dumako naman sa atin pong pagtatanghal, pagtalakay sa ating pong mga paksa para po sa nakaraang mga sanlinggo at pagbabalik tanaw sa mga ebanghelyong yon. Basahin po natin yung ebanghelyo nung nakaraang Lunes, July 31. Sumainyo lahat ang kapayapaan. At sumainyo rin. Ang pagbasa sa banal na ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Mateo na may kabanata 13, talata 31 hanggang 35. Walhati po Grabe po sa inyo, Panginoon. Winiga sa kanila ang isa pang talinhaga. Ang kaharian ng langit ay katulad ng isang butil ng mustasa na kinuha ng isang tao at inihasik sa kanyang bukid. Sa lahat ng binhi, ito ang pinakamaliit
Ngunit pagtubo ay siyang pinakamalaki sa lahat ng halamang gulay at nagiging punong kahoy na dinadapuan ng mga ibon sa himpapawid upang magpugad sa kanyang mga sanga. Bumigkas siya ng iba namang talinghaga. Ang kaharian ng langit ay katulad ng lebadura na kinuha ng isang babae upang ihalo sa 3 takal na harina hanggang sa umalsa ang buong masa. Ang lahat ng mga bagay na ito ay binigkas ni Jesus sa mga tao sa pamamagitan ng mga talinghaga at di siya nagsalita sa kanila ng walang mga talinghaga upang matupad ang sinabi sa pamamagitan ng propeta. Magsasalita ang aking bibig ng mga talinghaga, ipahahayag ko ang mga bagay na nililihim buhat ng lalangin ang sanlibutan. Ito po mga kapatid, ang banal na ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Purihin po kayo, Purihin po namin Kristo. Maraming salamat, Sister Angela, sa pagbabasa ng ating ebanghelyo. Si Brother Roy muna ating pagkwentuhin tungkol sa mustasa. Sa mustasa, masarap po yan. Masarap na gulay ang mustasa. Opo. Dahil green vegetable po yan eh. Malaki po ang may bibigay na benepisyo niya para sa ating katawan. At kung sa pananampalataya naman po, ganun din po. Malaking benepisyo rin po para sa atin bilang mga Katoliko Kristiyano. Ang magkaroon ng isang gabutil na mustasa ng pananampalataya. Ito po sa pang-araw-araw nating pamumuhay na nagdaraan po sa atin. Kung merong dumarating na mga kapagsubukan o mga problema sa ating pang-araw-araw, minsan nawawala nga po tayo ng pag-asa eh. At nasisisi pa natin ang mga pangyayari kung bakit dumarating sa buhay natin ito. Pero gaya nga po ng sinabi ng Panginoon, magkaroon lamang ng maliit na butil ng pananampamustasa o pananampalataya, malalampasan po natin anumang pagsubok ang dumarating sa buhay natin. Gaya din po ng mga apostol ng panahon na sila ay nasa laot kasama nila ang Panginoon, na nung dumating ang malakas na daluyong o bagyo sa karagatan, nakakitaan po sila ng kawalan ng pananampalataya. Kaya nasabi nga ng Panginoon, o taong kakaunti ang pananampalataya, bakit kayo nag-aalinlangan? Ganon din po sa atin, minsan dumarating po yung pag-aalinlangan sa atin, sa ating sarili. Ako nga rin po, minsan naitatanong ko rin sa sarili ko, hanggang saan nga ba yung pananampalataya ako? Meron nga ba akong gabuti na mustasa ng pananampalataya sa Diyos? Yes, magitan po ng patuloy na pananalangin na nabibigyan ng pataba ang lupa o ang sarili sa magitan po ng mga aral ng salita ng Diyos, nagkakaroon po rin ng ang pananampalataya, umuusbong din po ang pananampalataya maging sa aking sarili. Napaganda, Brother Rom, yung pong pagbabahagi po tungkol sa pananampalataya. Nababanggit nga po rito mga minamahal na mga taga-subaybay, yung mustasa, mustard seed. Napakaliit nga po nito, parang tuldok lang ng ballpen, kung tutuldok po tayo sa pagsusulat, parang ganyan lang po kalaki halos ang butil ng mustasa, Pero sabi ron, kapag siya ay tumubot, lumaki, siya pinakamalaki sa mga gugulaying halaman. Hindi naman po magiging sinlaki ng pulong kahoy. Hindi naman. Yung gulaying halaman. Dito po sa Pilipinas, makikita po kasi natin dito yung mga mustasa. Medyo maliit pa po yan. Kasi pag sinabi po mustasa, sa iba't ibang bansa kasi, kung inyo pong isi-search ang mustard, iba-iba po ito sa iba't ibang bansa, ang laki nito, Dito kasi sa Pilipinas, yung mga gugulayin lang na minsan pag napabayaan, ang sisibol na yan, medyo hindi na masyado kalaki yan. Pero hindi katulad sa ibang bansa, na yung mga mustasa doon talagang gumagapang ng malaki. At yun nga, kaya sabi nga ng Ebanghelyo, doon ay may mga ibon na maaring mamugad sa kanya. Yan, Kaya kung atin nga pong titingnan, katulad nga po ng binanggit ni Brother Romy, ito nga pong butil ng mustasa na to ay inihalin tulad ng Panginoon natin sa ating pananampalataya, mga minamalay, mga taga-subaybay, na kung ating aalagaan, sisinupin, babantayan,
nga po ating didiligan ng pananalangin. Mm-mm. At lagyan natin ng pataba ng ating mga karanasan. Ano po? Pataba ng ating mga karanasan sa Opo. buhay. Mm-mm. Tayo po, sabi nga po, kung tayo yung butil ng mustasa na yan, balang araw, maaari tayong pamugaran ng mga ibon. Ano po yung mga ibon na yan? Mga mailalarawan din po natin yan sa mga taong mga naghahanap o naghahangad ng mga kapanatagan sa buhay, di po ba? Maaari tayong maging kasangkapan ng Diyos para sa mga taong yan na kasi tao po, ang buhay po natin, minsan meron kasi mga tao hindi sila kontento sa isang lugar, ano po, o sa kanyang buhay. Kaya para siyang ibon, lipad ng lipad, di niya alam kung saan siya mamumugad, dadapo. Naghahanap siya. Kaya kung tayo po ay magiging isang katulad na isang mustasa, ano po, na sisibol na pwedeng pamugaran ng mga ibon, panahanan, ay yun nga po ang magiging kapakinabangan po natin bilang sigit sa buhay po natin bilang isang Kristiyano, ano po, nararapat po ng ating pananampalataya sa ating mga sarili ay maging kanlungan naman ng iba. Hindi po lamang para sarilihin po natin yung ating natutunan o ating mga kakayahan sa buhay, kundi ito po ay dapat na ma-share po natin sa iba at yung iba naman abi nga po makita sa atin yung pananampalataya na dapat nilang matagpuan din. Yan po yung binabanggit ng ating Panginoon sa kanyang ebanghelyo ng parabola ng butil ng mustasa. Napakaliit lang po nito, ng butil na ito. Pero napaka makapangyarihan. Kaya po nitong baguhin ang takbo ng buhay natin ng butil ng mustasang pananampalataya na to. Kaya po, Sister Marjorie? Ayun, nakita ko din po dito na maaari din po yung butil ng mustasa, yung salita ng Diyos po na nasa puso po natin, na kapag nga po isinabuhay natin ito, no, yun nga po katulad ng sabi ni Brother Ronnie po na magiging kapag-ipakinabang po tayo sa mundo tsaka sa kapwa po natin. Yan. Magbabalik po ang mistisismo. Bigyan po muna natin ang paalala ng ating himpilan. Ang kapayapaan ni Jesus na muling nabuhay, naway sumainyong lahat na mga tagapakinig ng Radyo Maria. Ang Radyo Maria ay isang napakagandang instrumento ng pagpapahayag ng salita ng Diyos na tungkuling atas sa lahat ng mga binyagan. Kaya nga naman, sa pamamagitan ng gawaing ito, ay marami sa mga pari at mga laiko ang sama-samang gumaganap sa buhay misyon ng inang simbahan na ipakilala at ipagkaloob ang naisin ng Diyos na iligtas ang sangkatauhan bilang bunga ng kanyang walang maliw na pag-ibig. Ang nakamamanghang gawain na ito ay pinangungunahan ni Maria, ang mahal na ina. Ang kanyang pag-ibig sa Diyos at sa atin ang nagbunsod at patuloy na nag-uudyok sa misyon ng Radyo Maria na dalhin si Kristo sa bawat tahanang Pilipino. Ito ang pag-ibig na naglalapit sa Diyos sa maraming mga kaluluwang nakakapakinabang sa mga biyaya sa pamamagitan ng mga programang panalangin, pagtuturo sa pananampalataya at ebanghelyo na hatid ng mga manggagawa sa radyo na voluntaryong naghahandog ng kanilang mga panahon, lakas, kakayahan, talino, serbisyo at yaman. Kaya't suportahan po natin ang Radyo Maria at mag-alay tayo ng tulong at pakikiisa. Tulungan po natin ang mahal na Birheng Maria. Ito po si Bishop Ambo David, nagkakaloob ng pagbabasbas sa inyong lahat sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Nagbabalik po ang tunay na buhay makadiyos at kay patuloy pa rin sumusubaybay sa himpilan ng ating mahal na ina, ang Radyo Maria. Bring Christ into your home. Sa atin pong pagpapatuloy,
Atin naman pong tunghayan ang Ebanghelyo noong Tuesday, August 1st. Ang pagbasa sa banal na ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Mateo na may kabanata 13, talata 36 hanggang 43. Lulhati po sa inyo, Panginoon. Na magkagayon ay iniwan niya ang mga tao at pumasok sa bahay. Nilapitan siya ng kanyang mga alagad upang magtanong, "Ipaliwanag mo nga sa amin ang talinghaga tungkol sa masamang damo sa bukid." Sumagot siya na ang wika, "Ang naghasik ng mabuting binhi ay ang anak ng tao. Ang bukid ay ang daigdig, ang mabuting binhi ay ang mga anak ng kaharian. Ang mga samang damo ay ang mga anak ng masama. Ang kaaway na naghasik ay ang demonyo. Ang pag-aani ay ang katapusan ng daigdig. Ang mga manggagapas ay ang mga anghel. Kung ang masamang damo ay tinitipon at iginagatong sa apoy, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Uutusan ng anak ng tao ang kanyang mga anghel upang tipunin sa kanyang kaharian ang lahat ng pinagmumulan ng kasalanan at lahat ng nagsisigawa ng kabuktutan. At ihahagis sila sa maningas na apuyan, kung saan magkakaroon ng pagtangis at pangangalit ng mga ngipin. Ang mga matuwid naman ay magliliwanag katulad ng araw sa kaharian ng kanilang Ama. Ang may mga tenga ay makinig." Ito po mga kapatid, ang banal na ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Puri po kayo, O Kristo. Yan nga po yung Ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo na pinakikita po rin yung iba't ibang uri ng magiging kalalagayan po ng tao. Ano po? Paano yung sa Ebanghelyo kanina? Paghihiwa-hiwalayin, ano po? Sa masama at sa mabuti. Yung mga nagsisigawa ng masama at ang mga nagsisigawa ng mabuti. Sa atin pong kapanahunan, mga minamahal na yung mga taga-subaybay, ano po? Sa ating nga pong pasimula po ng ating pagtatanghal ng programang Mistisismo, mayroon po tayong tinalakay ditong isang aklat po ng buhay makadiyos o Mistisismo. Na doon nga po binabanggit na mayroong 4 na kalalagayan ng buhay ng tao. Pero babanggitin na lamang po natin yung 3 muna, ano po. Unang-una na po itong natural life. Sinasabi po doon. Yung natural life, sinasabi pong a life without God idealism. Isang buhay na walang dakilang hangarin sa buhay o walang dakilang hangarin. Pag sinabi mo walang dakilang hangarin, wala pong spiritual, walang panahon sa Diyos. Wala siyang pangkaluluwa. Ibig sabihin, nabubuhay po siya ng tulad ng isang hayop. Kasi pagka natural life at walang God's idealism, pinabanggit nga po na a man who lives without God idealism has an animal way of thinking and living. So kung natural life po ang buhay natin, natutulad nga lamang po tayo sa pamumuhay ng isang hayop. Ano po ba ang buhay ng hayop? Kumain, matulog, gumala. Ano po? Yun lamang po ang rotasyon ng buhay ng isang hayop. Ano po? Hindi naman po natin sinasabing mga hayop itong mga taong to, kundi ito po buhay na makahayop, natural life, sapagkat natutulad po tayo sa isang hayop na walang kinikilalang Diyos, walang kaluluwa na binibigyan ng pansin. Kaya naman itong buhay na ito, sabing ganun, wala po sa biyaya ng Diyos. Ano po, mga minamahal na mga taga-subaybay. At dito po na nagkakaroon po ng disgrasya ang kaluluwa ng tao sa natural life na to. Kaya naman itong buhay spiritual ay pinakikilala po natin sa tao sapagkat ang isang taong dinatna ng kamatayan na marumi, wala pong maruming papasok sa kaharian ng langit. Yan po ang katuruan ng ating nasimbahan, mga minamahal na mga taga-subaybay. Kaya binabanggit po ron sa Ebanghelyo kanina, doon ang pagtatangis at pagngangalit ng mga ngipin. Bakit? Mahuhulog po sa impyerno
ang kaluluwa ng isang tao. Yan po ay ayon sa katuruan ng ating inang simbahan. Ano po, mga minamahal na mga taga-subaybay. Kaya ang natural life, dapat po nating maiwanan. Kaya nga po meron tayong inang simbahan na nagpapakilala ng mga sakramento upang tayo po ay maiangat sa isang uri ng buhay na dapat kalagyan natin bilang isang tao. At yan na nga po yung tinatawag nating supernatural life. Pag sinasabi pong supernatural life, ito po isang uri ng buhay na tayo ay nakikibaka. Saan po? Sa takbo ng mundo. Kung sabi nga po tayo ay lumalaban sa agos ng mundo. Salungat po sa agos ng mundo rito. Sa supernatural life. Isa pong palatandaan na tayo po ay nagsisikap na makasunod sa buhay Kristyanismo o sa sinasabing aral ng ating Panginoong Kristo. Kapag hindi po tayo aalis sa natural life, dadatnan po tayo ng kapahamakan doon. Kaya ang supernatural life, sa pamamagitan po ng mga sakramento, iniaangat po tayo para po tayo madala doon sa tinatawag na tunay na buhay maka-Diyos o mystical life na binabanggit po ng Bible kanina, ng banal na kasulatan na ang mga anak ng kaharian na ay magniningning. Ano po? Yan po yung mga nagtagumpay sa ating pakikibaka. Kaya ang buhay po natin dito habang tayo po ay nasa tinatawag na supernatural life, pagsunod sa mga kautusan ng ating inang simbahan, sa aral ng ating Panginoon Kristo, ito po isang uri ng pakikibaka. At kung tayo po pala rin na magtagumpay, na datnan po tayo ng Panginoon sa ating pakikidigma, yung nga po sinasabing tayo mapapabilang sa mga tinatawag na anak ng kaharian ng ating amang nasa langit. Kaya marami na po nagpatunay niyan. Ano po, mga santo nating kinikilala. Sila po ang mga nagtagumpay. Sila po ang mga anak ng kaharian na ngayon ay kapiling ng ating Ama na lumaban sa takbo ng buhay o sumalungat sa takbo ng buhay ng daigdig na ito na lihi sa pamamaraan ng Diyos. Yan po yung atin pong pagsalamin sa ebanghelyo pong yan ng ating Panginoong Kristo. At dumako naman po tayo sa ikatlong pagbasa. Pagbasa sa banal na ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo ayon kay San Mateo, na may kabanata 13, talata 44 hanggang 46. Hati po sa Hati po inyo, sa Panginoon. Kristo. Ang kaharian ng langit ay katulad ng isang kayamanang natatago sa bukid na natagpuan ng isang tao at inilihim. Dahil sa tuwa ay yumaon at ipinagbili ang lahat niyang pag-aari upang mabili lamang ang bukid. Gayon din naman ang kaharian ng langit ay katulad ng isang mangangalakal ng maririkit na perlas. Na makatagpo ng isang mahalagang perlas ay yumaon at ipinagbili ang lahat niyang pag-aari upang bilhin iyon. Ito po mga kapatid ang banal na ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo. Purihin po kayo. Purihin po namin kayo. Brother Ron muna. Mahilig to sana pa ng treasure eh. Ay, opo. Ito po yan. Pagpalang gabi pong muli sa inyo mga kilo ng tagapakinig. Hindi niyo po na itatanong, talagang literal po. Napasama ako sa mga naghaharap ng kayamanan o treasure. Nung mga nakaraang buhay ko. Mind treasure. Oo, dyan po sa may party ng, kung alam po ninyong Bamban. Ay, nagpupunta po kami dyan. Umabot po kami ng 33 feet sa paghahanap. Ay, Dahil na bato dyan, treasure. Nabot po namin yan. Tapos sa gutom, pagod. Dahil sa pagnanais po namin makakita talaga ng ng ginto. ginto. Sabi nila. Pero nung inaabot na namin po yung kalaliman na ganun, nagtingin na kami magkakasama. Tapos nanalangin kami. Saka po namin napagtanto na ang kayamanan pala ay wala sa hinuhukay namin. Sapagkat ang kayamanan pala ay nasa sa ating mga puso. Yung pala, doon namin po nakita yung tunay na kayamanan. Doon sa pakikinig ng salita ng Diyos, sa patuloy na pagdarasal, nakikita po natin ang tunay na kayamanan na hinahanap po natin. At sabi nga po nung nakaraang linggo, pag-attend ko po sa Santa Misa nung umaga na isang linggo, isang beses na linggo, dito po sa Radyo Maria, na tayo pong mga tao, tayo po yung mga lupa na pinagtataguan ng kayamanan. Marami po tayong kayamanan na nasa sa ating puso.
hanapin lang po natin. Para magamit po natin sa ating buhay, ano po. Opo. Kayo naman, Sister Marjorie, anong kayamanan meron kayo dyan? Meron po tayo natatagong kayamanan sa ating puso. Hanapin lang po natin. Buksan po natin ang ating puso at makikita Karunungan natin. daw po bro Karunungan, kayamanan natin yun. At yun nga po yung mga pangunawa natin sa mga salita ng Diyos, isang karunungan din yun. At ang sabi nga, ang hamon nga sa atin dito ay yung ano ang kaya nating iwan o ipagpalit alang-alang sa kaharian ng Diyos. Di po ba? Ito, excuse me, may nabasa po ko rito nakakabit. Ayan, no? If Opo. God calls you to a ministry, don't treat it like a job. If you have a job, give it up and find a ministry. Ayan. Hindi po ba? Ayan, no? Sabi, parang angkop yata to sa ibang ilong tinatalakay namin. Opo. Ano nga ba ang kaya nating ipagpalit alang-alang po sa kaharian ng Diyos? So, yung sa amin naman po, syempre, dahil hindi naman po basta-basta nakita mo na, di ba, meron nga yung mahirap ipagpalit yung mga kayamanan nila. Pero, unti-unti po na sa paraan ng mga pagsusupil, no, yung mga, dahil yung panahon natin ngayon, mga materialistic things na, no, sa pagtungo natin sa pagkuha ng kaharian ng Diyos, no, maging banal tayo, mabuti, kailangan unti-unti po tanggalin po natin yung mga material na bagay sa buhay natin at unahin po natin yung espiritualidad po natin dahil ito naman po yung babalik sa Diyos pagdating ng panahon. Yun po, bro. At sabi nga po sa isang pagpapahayag pa po nito, kung ating nga pong titingnan ng ating Panginoong Kristo, ano po, siya yung unang-unang nagbenta ng lahat para makuha yung kayamanan na yan, ano po. Nung siya ay manaog dito at magkatawang tao, ano po, iniwan niya ang kalangitan at magkatawang tao para po hanapin tayong mga kayamanan niya. Tayong mga laraw at wangis ng Diyos na po na nawala. Dahil natabunan po tayo ng natabunan po tayo ng makadaigdig na pamumuhay. Opo. Mga minamahal na yung mga taga-subaybay. At hanggang ngayon, dahil sa unos na dumarating, mga pagsubok, marami pong mga ginto, mga kayamanan na patuloy na natatabunan po ng mga pagbabago, mga sakuna. Subalit, sabi nga po ang ating Panginoong Kristo, hindi lamang po nung unang panahon niya ginagawa hanggang sa kasalukuyan, siya po ay patuloy na iniiwan ng langit para tayo po ay hanapin. At ito nga po sa pamamagitan din po ng ating programa ng Himpilang ng Radyo Maria, ito po ay patuloy na pagbubungkal ng ating Panginoon para sa bawat isa sa atin upang tayo po ay lumitaw ang kinang, ang kadalisayan po ng ating pagiging isang tao na siyang kayamanan po ng ating Panginoong Diyos na natatabunan lamang po. Kaya magsikap po tayo at sumampalataya na tayo po mahal pa rin po ng Diyos. Hindi pa po tayo pinababayaan. Ano man po nangyayaring hindi maganda sa buhay natin, natatabunan tayo ng mga pagsubok, alalahanin po natin na tayo po isang kayamanan, tayo isang ginto sa mata ng ating Panginoong Diyos. Binabati ko po ang lahat ng mga tagapakinig ng Radyo Maria. Ito po si Cardinal Chito Tagle ng Archdiocese ng Manila. Ugaliin po nating makinig sa Radyo Maria upang sa tulong ng mga programang pampanalangin at kristyanong paghuhubog, tayo po ay mas tumibay sa pananampalataya sa Diyos at pakikilahok sa buhay ng simbahan. Sa atin pong pakikinig ay suportahan din natin ang Radyo Maria nang mas lumawak pa po ang misyon nito sa mahal na ina. At sa pamamagitan po na mahal na inang Birhen, pagpalain nawa kayo ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Babalik po ang tunay na buhay mga Diyos at kayo patuloy pa rin sumusubaybay sa himpilan ng ating mahal na ina, ang Radyo Maria.
Bring Christ into your home. Sa atin pong kalimang pagbasa o ika-4, Kaapat. Ang pagbasa sa banal na ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Mateo na may kabanata 13, talata 47 hanggang 53. Walhati po sa inyo, Panginoon. Ang kaharian ng langit ay katulad din ng isang lambat na inihulog sa dagat at nakahuli ng iba't ibang isda. Nang mapuno ay hinila ng mga mangingisda sa pampang at pagkaupo nila ay niligay sa sisidlan ang mabubuting isda at itinapon naman ang masasama. Ganyan din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Magsisidating ang mga anghel upang paghiwalayin ang mga masama at ang mga matuwid at itatapon ang masasama sa apuyan kung saan magkakaroon ng pagtatangis at pagngangalit ng mga ngipin. Naunawaan ba ninyo ang lahat ng mga bagay na ito? Sila ay sumagot, oo. Winika niya sa kanila. Kaya ang lahat ng skriba na marunong ng tungkol sa kaharian ng langit ay katulad ng ama ng sambahayan na sa kanyang inatang yaman ay naglalabas ng mga bagay na bago at luma. Nang matapos na ni Jesus ang mga talinghagang ito, ay umalis siya roon. Ito po mga kapatid, ang banal na ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Purihin po Purihin po kayo, namin kayo, Kristo. Kristo. Ayan, pagbabahagi po ng ating kapatid na si Brother Jimmy. Kung atin pong mapapansin na nakapaloob sa ating ebanghelyo ay patilinghaga na kung ating iisipin ay mahirap unawain. Sadya pong binigkas ng ating Panginoong Hesus ang talinhagang ito upang ang makauunawa lamang ay yaong mga may malilinis na puso. Sinasaad po sa talinhaga ay tungkol sa lambat na inihulog sa dagat at nakahuli ng iba't ibang isda. Ang ibig pong sabihin ay ang tungkol sa aral na itinuro ng ating Panginoon. Marami ang tinawag, subalit kakaunti ang hinirang. Marami ang sumunod, subalit ng kalaunan ay nang hinawa at tumalikod sa aral na natutunan. Marami din ang bumalik sa dating gawi. Ganyan din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig, paghihiwalayin ang mabubuti at mga matutuwid. Lahat ng masama ay itatapon sa impyerno. Huwag na pong sana nating sayangin ang pagkakataon kung tayo'y tinawag ng ating Panginoon. Magpakabanal na tayo bago pa mahuli ang lahat. Alalahanin po sana natin na gaano man kahirap ang mabuhay sa daigdig ay may katapusan, subalit ang maghirap sa impyerno ay walang hanggan. Marami pong salamat, Brother Jimmy, sa sharing po ninyo. Maraming salamat, Brad. Ayun nga po, itong paksa natin, ano po, yung ang lambat po. Sinasabi nga pong ang kaharian ng langit, katulad ng isang lambat, inihagi sa dagat, nakahuli ng iba't ibang uri ng isda. Iba-ibang isda. Merong isdang Iba-ibang klase, may balyen, may pating. May pating, pating, no? Diba? May pating. buhaya. Oo, may buhaya. Wala naman sa dagat. Kala ko, pati buhaya kasama doon. Pating, no? Pating. Kasi maraming buhaya ngayon, kaya medyo natin, no? So, yung pating, isa yan sa mga, actually, inaano na rin itong, itong mga pating, hinuhuli na rin to. Mahal nga nito. Mahal yan, mga shark diba? Paborito yan. Pero dahil sa binabanggit nga po ng Ebanghelyo, yung mga isdang ayaw ang Panginoon, di ba? Opo. No? Na pwede lang niyang kainin. Kumbaga ito, tinitinan dito na ang Panginoon, meron siyang isda lang na talagang gusto niyang makilala o makita o makain, di ba? Hindi naman lahat, no? So ano ba yan? Yung mga isdang laot, no? Laot. Lalo na yung mga yung lapu-lapu. Yan. Pero sa ating nga pong sa conversion nga po nito sa ating kapanahunan, katulad nga po ng Kristyanismo, o aral ng ating Panginoong Kristo. Sabi nga po nila, aral ng daan, katotohanan at buhay. Marami pong nasasakop ang aral ng Kristyanismo, Iba-iba. Mga kumikilala sa ating Panginoong Kristo
Pero ginagamit naman yung pagiging pagkilala sa ating Panginoon Kristo sa iba't ibang uri ng sabi nila, spiritual nila, mga spiritismo. No? Kumikilala rin ng bumabanggitin din ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Ano po? Pero ang pamamaraan ay sa paraang espiritismo. Hindi naman po yan hindi po sinasang-ayunan ng inang simbahan yan. Ano po? At meron namang iba't iba pang uri ng mga nagtataglay ng aral din ng Kristyanismo, pero wala doon sa tamang pinakapundasyon na hinihingi ng pananampalatayang ng tunay na pananampalatayang Kristyanismo. Kaya ito nga pong ating pananampalatayang Kristiyano-Katoliko, ating pong binabandila na lahat na tayo po ay magpasakop dito sapagkat ito po yung itinatag ng ating Panginoong Kristo kasangkapan ng kanyang mga apostol na kanyang pinagpapahayagan ng mga talinhaga ng ating pong babalikan sapagkat ang ating pong inang simbahan, ang pananampalataya po nating Kristiyano-Katoliko, ito po ay sininop at ipinagpatuloy ng mga apostol na ito po ay ihabilin sa kanila kasangkapan nga po yung pinaka leader po nila sa mga apostol, si San Pedro, siyang pinakamatanda sa lahat ng mga apostol. Ay tinatag po nila, ito po ay pinagbuwisan ng maraming buhay ng mga tagasunod ng ating Panginoong Kristo. Kaya naman ito yung nabansagan pong pandaigdig. Kaya kung sa mga hindi pa po nakakaunawa kung anong ibig sabihin ng salitang Katoliko, ito po ay ang kahulugan po nito ay pandaigdig, universal, mga minamahal na yung mga taga-subaybay. Kaya kung mayroon pong nagtuturo sa inyo dyan at sinasabing yung Katoliko ay wala naman sa Biblia, hindi po literal na mababasa po yung salitang Katoliko sa Biblia po. Ang mababasa niyo po dyan, yung pong pananalita ng ating Panginoong Kristo na sabihin niya sa kanyang mga apostol na humayo kayo sa buong daigdig. Ayun po yung Catholic, universal. At binyagan ang lahat ng bansa. Yan. At ang binyag na pinagbili ng ating Panginoong Kristo ay ang binyag sa Ama, Anak, at sa Espiritu Santo. Marami pong nagtataglay po ng aral ng Kristyanismo. Wala naman po tayong masasabi sa kanila. Maganda po yan. Hindi naman po natin sila hinuhusgahan sapagkat sila ay mga kapatid po natin. Pero ang atin pong tinatalakay sa mga sandaling ito, mga minamahal namin mga tagapakinig, ay sigun lamang po sa katuruan ng ating inang simbahan na base po sa ipinahayag ng banal na kasulatan. Kung ano pong relihiyon ang itinatag ng ating Panginoong Kristo, kasangkapan po yung mga apostol. Kung ano man po yung mga naandyan po na ibang mga denominasyon, hindi po natin yan sila hinahatulan. Sila po ay mga kapatid pa rin po natin at ipinapanalagin. Hindi po natin sinasabing sila ay masasamang tao. Kapagkat sila po naman pinapahayag nila ang ating Panginoong Kristo din. Pero idalangin po sana natin sila man ay makasama rin po natin sa bangkang ating sinasakyan na itinatag ng ating Panginoong Kristo. Upang tayo po ay maging iisa na wala na pong mawalay na Kristiyano at lahat tayo maging sama-sama sa isang bangka ng Holy Catholic Church. Kalima. Pagbasa sa banal na ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Mateo na may kabanata 13, talata 54 hanggang 58. Wala po sa inyo, Panginoon. At pagdating sa kanyang bayan ay nagturo siya sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang kanyang mga kababayan at nagtanong ng ganito, saan kaya nanggaling ang kanyang karunungan at mga himala? Hindi ba ito ang anak ng karpintero? Hindi ba ang kanyang ina ay si Maria at kanyang mga kapatid sina Santiago, Jose, Simon at Judas? At ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba silang lahat ay kasama natin
Saan niya kinuha ang lahat ng mga bagay na ito? At siya'y sanhi ng iskandalo sa kanila. Sinabi ni Jesus, ang isang propeta ay hindi nawawalan ng dangal liban sa sariling bayan at sa sariling bahay. Kaya hindi siya gumawa roon ng mga himala dahil sa kawalan nila ng pananampalataya. Ito po mga kapatid ang banal na ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Purihin po kayo. Punal Deo Cristo. Bago po natin talakayin ito, bigyan daan po muna natin ang paalala ng ating himpilan. Isang mabiyayang pakikinig sa lahat ng mga natutok ngayon sa himpilan ng Radyo Maria. Sa paglawak ng Radyo Maria, maraming mga kapwa nating mananampalataya ang nagkakaroon ng pagkakataong makapakinig sa mga salita ng Diyos at ang mga panalangin ng ating himpilan. Isa kayo sa dahilan ng paglago ng Radyo Maria. Salamat sa inyong malasakit at panalangin na patuloy ninyong naibabahagi na nagiging isang inspirasyon sa ating paghahatid ng mabuting balita. Kaya't nawa ay lagi ninyong samahan ang mahal na ina sa Radyo Maria. Nagbabalik po ang tunay na buhay mga Diyos at kay patuloy pa rin sumusubaybay sa himpilan ng ating mahalay na ang Radyo Maria, bringing Christ into your Into your home. Sa atin pong pagtalakay doon sa binasa na po yung rejection at Nazareth, no? Yung nga po yung ating Panginoon doon nangaral sa sarili niyang lugar. At siyempre, normal naman na bigla kang lumaki ka doon, tingin lang sa'yo, tapos babalik ka, sasalita ka na ng mga ganito. Pero alam nila yung ng Panginoon, yung kabataan niya. Opo, yung buhay. Yung buhay niya. Alam niya kung saan siya pumupunta, kung sino kalaro niya. Normal na mangyari talaga yon. Kaya naman, yung mga tao doon sa lugar ng ating Panginoon na yun, sa Nazareth, naiintindihan din naman niya. Kaya sabi nga doon, umalis na lang siya ron, hindi siya gumawa ng maraming himala. At kung tutuusin naman, kumaga sagot na niya yung lugar na yun sa kanya, di ba? Doon siya, hindi niya kailangan mangaral doon kasi taga ron naman talaga siya. Kaya lumipat na lamang siya sa ibang lugar. Yan. Ngayon, ito ay isinulat siguro ng mga apostol, di ba? Ni San Mateo para malaman din ng mga karanasan ng ating Panginoon pagdating doon sa kanyang sariling lugar. Na kahit sa ating pamamahay, di ba? Brother Romy, ko ba kinikilala ka bang propeta sa bahay nyo? Ay, hindi po. Mahirap po kilala nga po nila yung pagkatao ko So wala, no? Lahat, Hindi ka pa rin wala sa inyo kasi siyempre lumaki ka doon. Diba? Siyempre walang propeta ang kinilala sa kanyang sariling bahay, sa kanyang lugar, no? Kaya ang propeta, kailangan talaga sa lugar, sa isang propeta, maalis siya. Maalis, opo. Sa isang lugar na hindi siya kilala doon, na walang nakakakilala ng kanyang nakaraan. So hindi naman mahalaga yung nakaraan ng isang tao, no? Kung siya matagpuan nating nagtataglay ng salita ng Diyos. Kaya dito naman sa ebanghelyo nga ng ating Panginoon to, no, yung bakit binanggit ng mga apostol nga to, para maging maging ng bawat isa sa atin, maging isang halimbawa. Kung sakali man na ito nga, maranasan natin, diba, sa karanasan natin, tayo nakakaranas ng may pagdududa sa'yo, ang mga tao, no?
Oo, po, Yeah, isa ring halimbawa ng hindi tayo useless, hindi tayo hopeless sapagkat may pakinabang pa rin tayo. Sabi nga, hindi porke may pinagdaanan na tayo, although hindi tayo kilala sa ating sariling bayan, sa ating pamilya, may mga makikinig pa rin sa ating mga sasabihin o ating pangangaral dala ng ating mga karanasan. Eh di ba nung mga bago-bago pa lang tayo nung nag-aaral noon, di ba Meron nga po akong alam na tao na ganyan eh. Na hindi siya excuse me po. Hindi siya kinilala sa bayan nila, sa pamilya nila. So ang ginawa niya, nang ibang ibang bayan siya at yung bayan, isa ako sa bayan na naaralan. Ganun po yun eh. Dahil kinilala ko at narinig ko yung aral ng misisismo, ang aral ng Korsilyo, na ipasok ako ngayon sa Korsilyo. Na dati rin naman akong walang aral tungkol sa simbahan, parang din ako isang ordinaryong mananampalataya, gano'n. Na wala akong masyadong alam sa Kristiyano, Katoliko ng pananampalataya pala na meron ako, no? At nung dumating itong taong ito, na ng ibang bayan dahil hindi man siya kinikilala sa sarili niyang pamilya dahil meron din siyang pinagdaan ng pamumuhay, sa pangangaral niya, isa ako sa mga bayan na naaralan niya. May isa kasi naging epekto, naging bunga. Ang kanyang hangarin, mabuting hangarin. Yung niyan. Katulad nung mga panahon ng kabataan natin na tayo nagsisimula pa lamang sa paglalakbay sa buhay spiritual. Kahit yung kuya ko noon, darating ako, sasalita ako ng tungkol sa Diyos. Siyempre, nanibago siya. Sabi sa akin, nasisira na yata ng ulo tong kapatid. Kasi dati hindi naman ako nagsasalita ng... Makikita ka pa nakasuot ng rosaryo. Nawala ako eh. Nung dumating ako, wala ka naman kahilig-hilig dyan. Ba't may parosaryo ka pa? Sabi sa akin, nakaano ka pa. Nagsasalita ka pa tungkol sa Diyos, sabi sa akin. Kuya ko, sa Maynila, Siguro nagda-drugs ka na ngayon, sabi. Ginawa ko, di siyempre, kuya mo naman, talagang ganon. Sabi nga, yan ang pananalita ng ating ebanghelyo na ang ating Panginoon sa kanyang sariling bayan, ganon din nangyari, no? So, kaya nung nangyari sa amin yon, hindi ko na lang siya pinansin, pinagpatuloy ko. Bibiruin ka pa nga nila eh. Sabi mo nila sa'yo, lakas ng tama mo lakas ng tama. So, hanggang ngayon, awa ng Diyos, no? Nasa higit 50 na ako. Ito pa rin naman ako, nagpapatuloy pa rin naman ako. Pinatunayan ko sa kanila na hindi ako nasisiraan ng bait ko sa nakita nilang pagbabago sa akin. At yan dinala ko. At paging mga unti-unti naman, ang aking mga mahal sa buhay, mga pamangkin ko, mga matatanda na rin ngayon, nakapagtanim naman ako sa kanila at tinanggap din naman nila bandang huli yung natutunan ko, no? So hindi na rin masyadong mahirap sa una lang, no? Ganun din naman sa ating Panginoon Kristo bandang huli, di ba, kinilala din naman siya, din po siya, isang propeta sa kanila, kaya pangalan nga, di ba, merong Nazareno. Jesus Nazareno. Bandang huli naging Nazareno siya, no? From Nazareth. So ganyan po yan yung atin pong buhay. Kaya sa inyong mga minamahal na mga taga-subaybay, isang panyaya po, kung sakali po kayo matututo na ng espiritual, malaking pagbabago po yan sa buhay nyo. Expect nyo na po yung mga sasabihin ng mga kaibigan nyo na paghuhusga, parang pagdududa na baka nasisiraan na kayo ng ulo. Okay lang po yan, sabi nga, ipagpatuloy nyo lang. Talagang ganyan po ang mabuhay kay Kristo, hindi maunawaan, sabi nga ganon. Sinabi nga po di ba, Panginoon, kung nais mo sumunod sa akin, diba? Pasanin mo yan. Yung pag-uhusga, yun ang mali. Kaya huwag po tayong maghangad ng kapurihan mula sa tao kung tayo po ay maglalakbay sa buhay spiritual, po. Pagkat sa buhay spiritual, ang lagi po nating hangarin dyan, yung koronang tinik, hindi po koronang ginto. Sapagkat ang ating Panginoon Kristo, hindi po koronang tinik ang ginto ang kanyang pinutong sa kanya rito, po. Hindi koronang tinik. Ano po yan? Mga pagkusga at paglait ng ating kapwa, po, sa pagsisimula po natin ng paglalakbay sa buhay espiritual. Napakaganda po ng ebanghelyong to para po sa paghahalimbawa sa buhay po natin. Kaya lamang po, kulang na po ang ating oras. Muli, ito na naman po kami at nag-aanyaya sa susunod na linggo ng aming pong pagtatanghal.
At amin po kayong inaanyayahan sa aming Facebook page. Pag-search lamang po Mysticismo, pag-like lamang po ito at inyo na pong makikita ang aming mga paksa. Gayun din po sa youtube.com, pag-search lamang po ang title ng aming paksa, Balik Tanaw, o kaya po ang account na MD Dismaya, at inyo na pong makikita at mapapakinggan. At sa mga nais pong magbahagi ng kanilang mga sharing sa amin pong mga paksa, ay mag-text lamang po kayo sa 0910-8191-692. At sa pagtatapos po ng aming programa, muli po namin kayong inaanyayahan na makilahok po, makibahagi pa rin sa Marathon 2017 at patuloy pong sumubaybay at makinig sa mga susunod na programa ng Mahal na Ina, ng Radyo ng Mahal na Ina, dito pa rin po sa himpilan ng Mahal na Ina, ang Radyo Maria. Marami pong salamat. At may mga nagpapabati nga pala sa ating mga kapatiran, ano po? Ako yung kina Brother Louie po, sina Brother Rico, Brother Eddie, si Brother Jess, si Sister Merly po, Sister Edith, yun po. Mabuhay po kayo lahat sa inyo pong gawain dyan, ano po? Pagpatuloy nyo po yan. God bless you all. Opo. Amen. Yun naman po mga kapatiran po natin dito rin sa may Tinabang, Magalang, Pampanga. Papabati rin po yan. Sila Brother Oaks dyan, Brother Eddie Lakyan. Kamusta po kayong lahat dyan? At sa ating kapatid na si Brother Jimmy na masipag na nagpapadala ng kanyang pagbabahagi. Brother Jimmy, maraming salamat sa inyong patuloy na pakikibahagi sa ating programa. At sa lahat po ng mga tagapakinig po natin, magmula paligid ng Tarlac hanggang sa paligid ng mundo, ng buong mundo, ano po. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Mabuhay po kayong lahat. At muli po sa kabuuan po ng ating programa, nawa ay kayo ay aming nadulutan muli ng kaunawaan sa atin pong pagtatanghal ng programang Mysticismo. Kaya mula po sa himpilan ng ating mahal na Ina, kami po ay pansamantalang nagpapaalam at nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Sumayin niyo pong lahat ang kapayapaan. At sumayin nyo rin.